Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Muli, nagkatipon tayo sa harap ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. May isang layunin tayo na makinig at maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Magandang umaga sa bawat isa na nakatunghay sa ating daily devotion kay Sister Marian, hallelujah, Manlapas, kay Brother Jojo, hallelujah, Sister Marty, Brother Jose, Sister Nenet, hallelujah, magandang umaga po sa bawat isa, sa iba pa na nakatunghay sa oras na ito. Praise God for this wonderful day. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay ang dahilan bakit ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Bakit napagwawagihan ng mga anak ng Diyos ang buhay na kasalanan sa mundong ito? Bakit may mga tao na hindi nagtatagumpay sa kabila ng kanilang nais na magbago? So, dito natin maintindihan paano natin tinanggap ang kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa oras ito, tingnan mo ang iyong sarili, ang buhay mo ba ay puno ng tagumpay? Puno ng pagmamahal ng ating Diyos? Sapagkat tunay nga, God is more than enough. And when you are in love with our God, wala ka nang hanapin pa. Sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat o Diyos sa umagang ito na ginawa mo. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin dahil sa aming pananalig sa Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, Diyos, ay handa mo ang aming puso at isipan. Maintindihan namin ang katotohanan na tunay nga, O Diyos, may pag-asa, may kaligtasan mula sa iyo, sa tulong mo at sa pananalig namin sa Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa kalakasan at sa pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Dalangin po namin na puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na Espiritu upang maranasan nila ang iyong kapangyarihan at tunay nga, O Diyos, makita nila ang buhay na naiiba sa piling mo. O Diyos, patuloy namin nilalapit sa iyo, Diyos, ang kagalingan ng mga tao na infected ng COVID-19, and we pray, Lord, na magtuloy-tuloy na completely ang pagwawakas ng pandemyang ito sa aming bayan at sa buong mundo. Nananalig kami, O Diyos, walang bagay na hindi mo mapangyayari sapagkat sa iyo ay walang imposible. Hallelujah. Lahat ng bagay ay magagawa mo, maging ang pagwawakas ng pandemyang ito. Salamat po, O Diyos, at dinadalain po namin sa araw na ito ang mga tao na patuloy na nagugulumihanan, walang kapayapaan, puno ng takot at pangamba. Dalangin ko, Diyos, na ang salita mong ito ay makarating sa kanila at sa mga tao, Panginoon, sa aming mga kaibigan na nakararanas, Panginoon, ng struggle, Panginoon, sa kasalanan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw po ang patuloy na kumilos at manguna. Mangusap ka, O Diyos, sa oras ito. At dalayan din po namin, Ama, ang mga kapatiran namin, Lord, ang iyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanila sa panibagong taon ay puno ng buhay na kasiya-saya sa piling mo, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, ang pagkilos mo. Maranasan nila, Panginoon, ang daloy ng iyong kapangyarihan sa kanila, Panginoon, at pagpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo. Dalayan po namin, Ama, ng aming physical body, Lord, will have the enough strength so that we can share your truth, Lord, to other people. And Lord, we pray, O God, that we meet people, Lord, that needs your gospel, the good news of salvation. Salamat po ng marami. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po muli. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahaba-haba ito, abutin sa isang buwan. No? Praise God. Sa pag-aaral ng Romans. Ang sabi dito, our new life in the Spirit.
Ang mga charismatic po, they are not born again, no? Even though they claim. Para sa kanila, being born again is being renewed. Ang nasa isip nila that that people are changed by nababago sila sa kanilang ugali. But the truth, sabi nga natin, there is more in this what we call change in our life. Some people cannot sustain the change. Sa umpisa, titigil sa pag-inom ng alak, at o kaya titigil sa masamang bisyo, but after few weeks, few months, balik na naman sa buhay na nasa ilalim ng bisyo. No? Masama ba sa atin ng bisyo? Masama ba sa atin ng droga? Masama ba? Kapatid, anything that hurt our physical body is a sin. Kung makakasama sa katawan, nalaman natin sa Korinto na ang katawan natin na hindi natin pag-aari, ito ang templo ng banal na Diyos, ang tahanan ng kanyang banal na Espiritu. So kapatid, ano ang tawag sa isang tao na pumapatay? So we call that martyrer, diba? At kapag ang templong ito, ang katawang ito ay pinatay mo, ano tawag sa iyo? So if you are causing the pain, if you are causing the death of this physical body, anong tawag doon? Sabihin natin suicide, but still that is murder. At sabi ng Biblia, huwag kang papatay. So masama ba, kapatid? Science says, medical knowledge says, it's bad. So hindi po rule sa Panginoon, but still, hallelujah, anything that you do without faith is sin. Kau ba'y naninigarilyo ng may pananalig? Nagpe-pray ka ba, Lord, dalangin ko po yung sigarilyo ay makabuti sa aking katawan, lumakas ang aking baga. Walang ganon. So anything that is done without faith is a sin. I remember one time, may lumapit sa akin at sabi niya, Pastor, sa tagal naman hindi namin pagkikita, ang una niya sinasabi, Pastor, naniniwala ako na hindi masama ang alak, sapagkat ang Diyos ay gumawa ng alak. So naniniwala ako, okay lang uminom ng alak. Kapatid, hindi niya binasa ang buong Biblia. Kung binasa niya ang buong Biblia, maiintindihan niya na hindi tayo binigyan ng alak para maglasing. At ang alak na tinutukoy sa Biblia ay hindi ang alak na ginagamit ng tao ngayon. Sapagkat ang alak noon ay makabubuti sa katawan pero sobra masama. Nakalalasing. Okay? So praise God. So some people are trying to show that they have knowledge of God, that they know God, and that they are not doing sin. Hindi sila kasing sama ng masamang tao. Hindi sila kasing kasama ng mga kriminal. So they do not deserve hell. Hindi sila mapupunta sa impyerno kasi mababait sila. But the truth is, the wages of sin is death. But the gift of God is life eternal through Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sabi nga natin, kasama na dyan, ang kamatayan sa walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi ito ang gusto ng Diyos, pero pinipili ng nakararaming mga tao. That is the truth. Pinili ng tao mapahamak. Hindi ang Diyos ang naghulog sa kanya sa kapamakan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. So, yan po ay mula sa Romans chapter 8, verse 2. Tingnan natin. In our recap, nagtapos ang chapter 7 sa pasasalamat ni Pablo. Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law. The knowledge of the law show us that we are sinners. The knowledge of the law show us that God is holy. And the payment for sin is death. Sabi nga, para ikaw ay makaligtas sa kasalanan at kamatayan, kailangan may maghandog ng dugo. Without shedding of blood, there is no remission of sin.
So, para masunod ang batas, kailangan may dugo na may palilinis. But they can only do it once a year. Kaya pag nagkasala ka after the offering, the sacrifice, makasalanan ka uli the whole year. So, hindi sapat ang dugo na inaalay sa templo para sa lahat. Yun ay para lamang sa mga tao on that day, on that particular day. But praise God, ang sabi nga dito, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. Hindi na ako, kundi ang kasalanan na nananahan sa aking laman. No? So, sino ba nagkikrave gumawa ng mali? Yung laman. Nakakalungkot lang isipin na para mapunan ang kagustuhan ng laman, ang masakit, we committed sin. So nakita natin yun. Kaya may mga tao, yung pag-iimbot, yung covetousness, pag-iimbot sa hindi nila gusto, no? Pag-iimbot na yon. So, pangunguha mo ng hindi iyo, pagnanakaw yun. No? Yung pang-aagaw ng asawa, ay nakalagay din sa Bible. So, all the payment for this is death of the person who's committed the sin. No? But praise God, iba ang sinasabi. Sin sa Romans chapter 1 verse 19 to 3 to 20, nakita natin dito yung tinatawag nating ugat ng kasalanan at kung paano siya kumilos at naging nagbunga ng kamatayan sa lahat ng tao. Okay? And then chapter 3, 21 to chapter 5, verse 21. So nandito naman pinahayag sa atin ang mabuting balita and justification, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa lahat. Now, tingnan natin ang kasunod. In chapter 8, we are talking about the way for the Holy Spirit in our lives. Tayo po'y naniniwala sa isang Diyos. There is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila po, sabi nga natin, ay ang three persons of God. No? Ibig sabihin, there is only one God. Pero sabi nga natin, nagmamanifest siya in three persons. No? Ang makikita natin dito sa three in persons, they do not conflict. They do not contradict with each other. So, at ikatlo, sabi nga natin, ang kanilang pagkilos is different sa isa. Walang overlapping. So, hindi sila nagbabanggaan on doing things. So, it only means, sabi nga natin, it is very impossible to understand the Trinity, that there is one God in three persons. But we see through the salvation of the Lord, the Father who loves us, Jesus Christ who died for our sins, that become the propitiation. Siya ang naging kabayaran sa ating kasalanan. And then the Holy Spirit who is now with us now today, every day. The Holy Spirit. No, ito po ay mula sa pangako ng Panginoon that I will never leave you nor forsake you. So nang ang Panginoon Kristo ay umakyat sa langit, then the Holy Spirit came to our lives. Hallelujah. Nung una, si Lord ang nagtuturo, and then now, the Holy Spirit, sabi nga natin, explains everything to us through the Word of God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya it is possible talaga that people will be saved. Not by their own might, not by their own works. Siyempre, but only by the help of God. The grace and faith in God. Hallelujah. Romans 8:1, umpisa pa lamang, binigyan na tayo ng napakagandang mensahe. Hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. In the English version, there is therefore now no condemnation
for those who are in Christ Jesus. It is appointed to men to die once, and after that is judgment. Tinalaga sa tao ang mamatay isang beses lang, at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Pero ang sabi ng Romans chapter 8, verse 1, wala nang kaparusahan, wala nang katulan sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yung maling katotohanan na narinig natin mula ng pagkabata na sinasabi sa atin ng relihiyon na gumawa ka ng mabuti at ikaw ay mapupunta sa langit. Maging si Santa Claus, namimigay lamang siya sa mga batang mababait at hindi sa mga naughty o masasamang bata. Nakita niyo yung injustice. Nakikita nyo na ang tao nagbe-base sa judgment nila. No? Marapat lang mamatay ang masama at ang mabuti ay dapat maligtas. Yan ang maling paniniwala ng tao. But the truth is, we receive our justification. Napawalang sala tayo, hindi nung tayo gumagawa ng mabuti, kundi nung tinanggap natin si Kristo. Jesus died while we are still committing sin. Si Kristo ay namatay sa krus habang tayo gumagawa ng kasalanan. So God showed His love to us for dying on the cross to redeem us, to save us through His sacrifices. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga dito, for the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Ito ang sinabi ni Pablo mula sa Romans chapter 7. Kahabag-habag siya. Sino ang magliligtas sa kanya? And then the Lord came, then yung impossible situation ni Pablo at lahat ng tao na nahihirapang lumaban sa kasalanan is now possible through Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. So tingnan natin, 6 na katotohanan for experiencing life in the Spirit. In Romans chapter 8, we will see 6 truths. 6 na katotohanan na ating mararanasan kapag tayo'y nasa ilalim ng buhay sa Espiritu. 1. Justification. Hallelujah. Sulat niyo po dyan sa inyong sa comment section, justification. Justification means yung ating pagpapawalang sala. We are saved. Are you saved? I am justified with Christ. No, na-justify tayo through our faith, by grace of God, through our faith. Through grace of God, we have been justified through faith in Christ. Hallelujah. Tayo po ay ligtas na. So sa oras na to, kapag may nagtatanong sa akin, Pastor, parang nakakagawa ka ng kasalanan, ligtas ka pa ba? Kapatid, kung nakagawa ka ng kasalanan, di humingi ka ng tawad. Ang masama, sa buhay mo, yung kasalanan. Sabi nga, pag nadapa, kayo, huwag magbabat sa lupa. Tumayo ka. Kung nakita mong inaalipin ka ng kasalanan, tumayo ka, lumapit ka kay Kristo. Hallelujah. Next, kaya nga hindi natulang maparusahan ng mga nakipag-isa kay Kristo. So, sino man nakipag-isa kay Kristo ay wala ng kaparusahan. So, the first thing, the first truth of being a person living in the Spirit is justification. Justification is a work of the Holy Spirit. Okay? Alam natin na si Kristo ang dahilan, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pero ang kompleto, the completion of this work, is with the help of the Holy Spirit. Amen? Sabi ng Romans 7:24, ito yung sinasabi ni Pablo, kahabag-habag ang kalagayan ko.
Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? And this is the answer of God, Jesus Christ, and the life in the Spirit. Justification is living out totally free from guilt. Pwede mo mangyari yon? Kaya pag may nag-share kami ng Word of God, sasabihin nila mabait, sasabihin ko, alam niyo po ba yung 10 utos ng Diyos? Ilan sa 10 utos ng Diyos ang nasusunod niyo? Doon nagkakaroon ng problema. Kung nagkakasala ka ng isa sa 10 utos ng Diyos, ilan na nagiging kasalanan mo sa loob ng isang araw? Isa. Sa loob ng 7 araw? Isa. Sa loob ng ilang buwan? Sa loob ng ilang taon? Kung ikaw ay namumuhay na sa mundong ito sa edad na 50, hindi po ako yon. 50 anyos, 50 years old. Okay? Ilan na naging kasalanan mo? Ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Isa pa lang kamatayan na. How much more? Nakita natin. So no one can save himself, especially from the law of sin and death. You need divine power. We need the help of God in order to be delivered, to be freed from sin and death. Romans chapter 1 verse 16, di ko kinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Hallelujah! Next, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Bakit? Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kanino? Kay Kristo Jesus. Hallelujah! So, ang ikalawang katotohanan ng pakikipag-isa natin, ang pamumuhay natin sa Espiritu. Una is justification. Number 2, obedience. Okay? Number 2, obedience. Ang pagsunod sa ating Diyos. No? Ang buhay na may pagsunod. Ang buhay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. I want you to write that sa comment section. The second truth, obedience. Obedience, hindi self-obedience, but obedience with the help of the Holy Spirit through Jesus Christ. We have the Holy Spirit in our lives. As if kasama natin ang presence ni Lord every day, every minute, every hours. Kasama natin ang Diyos. Kaya nga tayo ay may kapangyarihan na labanan ang kasalanan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ano man ang mangyari, kahit kailan, the Spirit is always with us. When you accepted the Lord, your prayer of acceptance is not merely a prayer. It is a prayer of the Holy Spirit in you. Iba ho yung sa bibig. Iba ho yung sa Holy Spirit. Not everyone who accepted the Lord in prayer are saved, but only those people whose heart are true that are saved. Silang totoo, hindi pakitang tao, hindi sa ngawa, pinakita sa gawa, sa pamagitan ng banal na Espiritu. So this Spirit renewed us from the inside out. Continuous po. Ang pagbabago ay hindi bigla. Ang pagbabago, naniniwala ko, is progressive. Bibilis ito when you read the Bible. Bibilis ito when you apply the words of the Scripture in your life. Nakuha nyo? So the more we dig into the Word of God,
the more we dig in prayer, the more we dig in worship, yung nagpapakalalim tayo, the faster changes comes to us. Tandaan niyo po yan. Hallelujah. Tuloy natin. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang ang kasalanan. Mga kapatid, paano tayo nagwagi sa ating pananalig sa Panginoon? Unang-una, ang Panginoon ang inialay ng Ama. Ang pisinugo sa mundong ito para sa ating kasalanan. Hallelujah. Kaya sabi nga natin, God is Spirit, si Jesus Christ is God in flesh, manifested in flesh. Pero makita niyo sa Bible that before Abraham, Jesus already existed. So, ibig sabihin, walang beginning, walang start ang anak katulad ng Ama. Kaya nga sabi nga natin, wala silang beginning, wala silang end. They are not created. Sabi nga nag-i-exist na sila before anything else. So, that is an attribute of a deity or God. So, Jesus is God. The Father is also God. Huwag kayo malito. Sapagkat sabi nga natin, kung bakit may parang ang hirap ipaliwanag, because sabi nga natin, our mind is not the same mind with our God. Ang ating knowledge, ang ating understanding is sabi nga, napakalayo. Kung gaano kataas ang langit at sa lupa, ganoon kataas ang kaisipan ng Diyos kumpara sa atin. Hallelujah. So thank you sa second truth na ito. Tuloy natin. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisa katuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. So, anong ibig sabihin nito? Because of Jesus Christ completed the demand, the requirements of the law nang ibinigay na ang dugo ni Kristo. Ang kautusan ay nagwakas sa atin. Kaya tayo ngayon ay patay na sa kautusan dahil kay Kristo na siyang nag-alay ng dugo para sa ating katubusan. So because of that, the law has no power over us. We do not deny the law. We do not forget the law. Hindi natin tinatalikuran ang kautusan. Supposed to be sinasakatuparan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pakikiisa sa Diyos. Hallelujah. So, sabi nga ng Romans chapter 5, verse 21, so that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kung paanong naghari sa atin ang kasalanan noon na nagbunga ng kamatayan. So now, sa ilalim ng biyaya ng Diyos, ay naghahari sa atin ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Can we obey? Yes. Paano tayo makasusunod sa Diyos? Kapatid, number 1, take of this. Kasama natin ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, with the help of God, you can now have a life in the Spirit, a life that is justified, a life that is, praise God, obedient to the Lord. Hallelujah. Next, we will have a new mindset. A new mindset. Bagong kaisipan. Anong ibig sabihin? Before, puro mundo. Ngayon, iba na ang kaisipan. The reason why people failed their fight against sin, because yung pinanggagalingan ng lust, ng pita, ng laman, ang kinahumalingan ng tao, ang sanlibutan. Now, because you are now a genuine Christian in the Lord, a believer, ang sabi dito, Romans 8:5, sapagkat
ang mga namumuhay ayon sa hiling ng laman ay nahumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Nakita po natin ang namumuhay sa laman at ang namumuhay sa Espiritu. So ano ang laman ng isip mo ngayon? Life in the flesh versus life in the Spirit. What is the difference between the two? Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. So, sample lang po yan. Sabi nga, life in sin versus life in the Spirit. Ano ba ang buhay sa kasalanan o laman? At anong pagkakaiba ng buhay ngayon sa Espiritu? Okay, the fleshly mindset, number 1. Hallelujah. Ang isipan nila ay patungkol sa laman. They crave for money. They crave for glory. They crave for success. But the mind of people in the Spirit, ang isip nila ay hindi sa material things of this world, but on the spiritual things, the things not seen, the things pertaining to God. Hallelujah. Sabi nga, ang pagkaumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kamatayan. Ano ba ang pinag-iinteresan mo ngayon? Does it kill you or does it gives you life? Next, ang buhay sa laman ay nagdudulot ng kamatayan. No? Samantalang ang buhay sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang sabi sa Romans 8:6, ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubuhat nga ng buhay at kapayapaan. Amen for that. And then, hostile to God, yung buhay sa laman ay against the Lord. Hallelujah. Samantalang ang buhay sa Espiritu ay pagsunod sa Diyos. Kalaban ng Diyos ang sino mang nahumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. That is the difference between the two. Next, can submit to God. They cannot submit to God. Hindi nila alam niyo, sa totoo lang, kaya marami nag-i-struggle dyan eh. Kaya ayaw nila sumimba, ayaw nila magbasa ng Bible sapagkat alam nila, masasaktan sila sa katotohanan. Pag dumalo sila sa gawain, mapapaalala sa kanila ang buhay ng kasalanan. Kaya lang, ayaw pa nilang bitawan. Kaya sila nag-i-struggle. But right now, sabi nga natin, people in spirit are submitted to the will of God. Okay? So, same thing, hallelujah, na tinutukoy kanina. Next, can't this God, hindi nila malulugod ang Diyos. Samantalang ang buhay sa Espiritu ay buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Kaya sabi dito, kalaban ng Diyos sa sino man na umaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Hallelujah. At sabi ng verse 8, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Bakit po? Napakatindi ng bagay na ito. Bakit hindi pwedeng kalugdan ng Diyos ang mga tao na namumuhay sa laman? Minsan, hindi naman masama ang buhay sa mundo. Hindi masamang kumain na masarap. Ang masama, maging matakaw. Pwede niyo sulat yan sa inyong comment section, matakaw. Ang pagkain is natural process. Sabi nga natin, kailangan ng katawan natin kumain. Pero wag naman tayo maging matakaw. Ano ang matakaw? Hindi yung lakas ng kain niya, kundi yung gusto niya na ubusin niya lahat ng pagkain hanggang maubusan. Gusto niya unahan lahat. So may kinalaman sa pag-i-import. Gusto niya isa lang makinabang. Gusto niya kanya lang. Yan ang matakaw.
hindi yung malakas kumain. So, tandaan nyo. So, ang pagkain hindi kasalanan. Ang masama, kung ninanais mo, nakainin yung mga nasa plato ng ibang tao. Yun ang katakawan. Okay? So, sabi nga natin, hindi masamang mangarap. Mangarap ng bahay at lupa. Okay? Pero yung mainggit, pinagnanasaan mo yung, sabi nga, pastor, inggit lang naman yun, sa isip lang yun. Tandaan nyo, ang kasalanan ay nagsisimula sa isip. Nakuha nyo? At kung ano iniisip mo, yun ang ginagawa mo. So, nagiging aksyon yung nasa isip. So, ganun din, naiinggit ka, tapos yung inggit na yun mapapalitan ng galit, ng sama ng loob. Sa kapitbahay o kung ano-ano pa. Ano lang yan siguro, may nagbebenta siguro ng drugs yan. Yun na. Nanganak. So, hindi masamang maghangad ng bagay sa mundo. Ang masama ay yung hindi iyo inaangkin mo. So, this is an example of how sin kills us, affected us, and forced us to kill other people. Kaya nakagagawa ng kasalanan pagpatay ang tao sa mundong ito. Kaya ang China, papatay ng kapitbahay para lamang manatili sa kanya ang West Philippine Sea. Nakuha nyo? Dugo ba ang katapat ng karagatan na yan? Buhay ba ang kapalit? Yan ang buhay sa mundong ito ngayon, mga kapatid. Yan ang buhay ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan sa lahat. Kaya kapatid, hallelujah sa oras na ito. We will continue this tomorrow. Tuloy lang natin, kapatid. So ano yung mga truths? Number 1, we are justified. Number 2, we are obedient now in the Spirit. Number 3, yung sinatawag nating hallelujah. Ano yung number 3? Yung bagong mindset. Iba na ang nasa isip ng tao. The new mindset. Iba na ang nasa isip. Hindi po katakawan. Pinasulat ko lang sa inyo. So, brothers, in Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. The battleground in a life of sin and death is started with our minds. Doon nagpaprocess ang kasalanan at ang pagpatay sa ating isipan. So what is truly dirty root of our evil action is what transpires in our mind. The first thing to do is to replace all the corrupted information and ideas, lies, deception in this mind, and let the truth of the Lord fill it up until wala nang place. Okay? So mga kapatid, paalala lang, kung gusto mo maging chismosa, magbasa ka ng chismis. Kung gusto mo magpayaman, kapatid, maghanap ka ng maraming libro dyan. Kaya nang kasama dyan, yung tinatawag nating yung false balance. Ano yun? Yung maling timbangan. Walang business na fair unless they are Christian. Walang business na walang gain. Ang masakit nga lang, yung gain na yon is too much. It becomes sin. So, lahat ng gusto ng tao ngayon, para maangkin niya, ay nagiging cause ng kasalanan ng tao at pagbaksak niya. So, praise the Lord now. The Lord gave us this wonderful truth that our life is now free from the law of sin and death. And now we are free through the law of the Spirit in Christ Jesus, our Lord.
Kapatid, bakit di mo subukan ang liwanag ng buhay sa Espiritu kay Kristo? Ito po ay may buhay na tunay at mayroong kapayapaan. Tayo'y manalangin, aming Ama. Salamat po sa pag-ibig mo na inialay sa amin. Salamat po sa aming kaligtasan. Salamat po sa lahat ng bagay na kasama ka namin at ikaw ang dahilan kaya nagtatagumpay kami sa laban sa kasalanan. O Diyos, dalangin ko po na ang bawat isa ay magbukas ng kanilang buhay sa iyo upang makakilos ang banal na Espiritu at mabigyan kami ng isang buhay na kasiyasiya. Ang buhay na galing sa Diyos, ang buhay na may kapayapaan at may buhay na walang hanggan. Lord, maraming tao ang tumatanggi sa katotohanan ito na ang lahat ng bagay na ito ay ibinibigay mo sa amin. Ito ay handog, isang biyaya na kahit di karapat-dapat sa amin, iyong ino-offer so that we will enjoy a life in full. In Jesus' mighty name. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ba't hindi nyo isulat sa inyong comment, sa ating comment section, I am saved through Jesus Christ, through our faith. Paano kayo naligtas? Isulat mo. Naligtas ako through Jesus Christ. Naligtas ako by grace through our faith. Iisa lang ang ating kaligtasan nang gagaling sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Masarap ma-inlove sa Lord. Amen.